sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Alam mo nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si Bibi Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron ding executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yun. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. Hindi hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon, pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marcoleta na siya ang malakas at matatag ng depensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila yung impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra Knight, si Attorney Amy, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na may sasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Attorney Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang #1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon nito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin may papakita yung tunay na lakas ng Partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi-retired na po ako sa law practice. Pinobayak na po sa aking mga anak na mga abogado na at mga manugang na mga abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka. Alam po yan ni Kaipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng makpalay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit 100 pamilya sa Pangasinan ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturuan namin sila ng tao. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon mga kapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako nagsasabi niyan.
Ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Pilipino na sila ay nagugutom at tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipa pataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Atty. Jenny Hindo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, napupulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito, na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Atty. Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagastos sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalaki ang mga billboard, LED. LED. Yun po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yan kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Masim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, maninamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloco ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang malilitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Di ba masarap sabihin? Tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss. At si Manong Sid Lapenya, nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong nais batiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po si Speaker Bebo Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunuan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astronite at saka lahat ng manandi dyan. Mga 20 yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo ginagawa ng kaliwa yan? Di ba, komunista lang kung gumagawa ng gano'n? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP Laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan at iba-ibang lugar na nandito dito. Itaas nga ninyo yung kamay mga Ilocano katulad ko na hindi kapatak ng mga tibugong kanrabong. Inyakit din na yung nagtangkan ay kadilayon niya. Anot, sudila.
Yan ang tunay na Ilocano. No? Hindi yung sasabihin nila na ang Ilocano ay sila lang. Mas marami kami ngayon sa Ilocos. Gising na po kami sa katotohanan. Marami sila, marami. At siyempre yung grupo ng mga veterano. Malapit sa amin ni Senator Bato at ni Senator Bongo ang mga veterano, ang mga militar. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay adopted classmate ng Class 92 ng Philippine Military Academy. Kaya pagkatapos po nito, aakyat na po ako sa Baguio at makikiusap sa aking mga kaibigan ng mga sundalo na graduate ng Philippine Military Academy. Pero meron po silang hinihingi sa akin. Sabi nila, Miss Tabo, pag nanalo kang senador kayo ni Senator Bato, Senator Bongo, sana maisunod nyo yung batas na magpapalakas sa aming mga veterano. At dahil po dyan, isa sa batas na aking pinag-aaralan at idudulog sa Senado, kung ako man ay pala rin magiging principal author ako, kung hindi man sigurado mananalo si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of Veterans Affairs. Kasi hindi naasikaso yung mga veterano. Ang mga veterano ay nasa under lamang po ng PIVAW, isang opisina lamang po yan ng Department of National Defense. Pero mga veterano, hindi lamang po yung mga lumaban sa gera. Kasama na rin po yung mga membro ng pamilya nila at yung mga naulila. At marami po tayong dapat na gawin para matulungan ang mga veterano, mga pamilya nila. Isa sa mga advokasya ni Senator Bongo ay Malasakit Center, Health Center, pagtatayo ng mga specialized regional hospital. Maigi siguro, dagdagan natin, Senator Bongo, nag-iisa lamang yung Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City. So yung mga taga Mindanao, taga Cagayan, taga Bisaya, na mga veterano, matatanda na, walang specialized hospital na asikaso sa mga matanda, kailangan pa ba nilang pumunta ng Quezon City? Ang gusto natin, magkaroon ng regional hospital exclusive for the veterans and the elderly in all regions of the country. And that can be done only with the help of people who really love the military, the servicemen, the uniformed services, and their beneficiaries. Senator Bongo, Senator Bato, the whole PDP Laban members, isama nyo na rin po ang inyong kabaka, Attorney Raul Lambin. Isa lamang po yung pangako ko sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos, tapat sa bayan, tapat sa mamamayan, tapat sa tao, tapat sa ating pamilya. Dahil dito, wala pa akong campaign manager. Nadaanan ko yung aking idolo. Matagal na, katulad ni Eric. Idolo din niya yun. Si Ma'am Vivian Velez. Pwede ba, Ma'am Vivian? Ikaw yung aking magiging campaign manager? Yan, umuha na siya. Yan, mga kabaka. Mga Pilipino, kanina tinanong ko si Atty. Budok, kumanta ka na ba? Hindi pa eh. Tinanong ko si Senator Bato. Sabi ko, partner, kumanta ka na ba? Kasi Senator Bato, ang galing kumanta niya. Narinig yung bang kumanta yan, Senator Bato? Oh. Pero mamaya, kung wala nang magsasalita kasi andyan pa ang aking kaibigan, si Ipe, Mr. Epektibo. Siguro pag wala pa si PRRD at walang entertainer dito, maliban si Giselle, ay pwede kami ni Senator Bato na mag-entertain siya. Maraming salamat! Mabuhay ang PDP Laban! Mabuhay si PRRD! Mabuhay si Vice President Inday Sara! Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Salamat po. Yes. Anong number? Attorney Raul Lambino. Siya lang nag-iisang Ilocano dito sa state natin sa Team Duterte. Yan. Bakit siya nagiging So, diba? Pero kaya sila joke pa sa kanya tayo sa Ilocano. So, ay tunay na nakatagtakil. ano na kasagsagan? Para iba yung iba yung isa. Nakatagtakil.
Diyos ko. Ito na! Yung susunod, isang idolo din po ito. Yes, of course. Favorite natin tawagin siya sa kanyang nickname na Ipe. At pinilis, Ipe, na ating former President Rodrigo Roa Duterte dahil Ipe kripo siya sa tao. May puso, may konsyensya, at may integridad. Matapak. Yes, handa na siya sa pangalawang yugto ng kanyang buhay